sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, bahagyang umatras si Chen Xiao, nanlaki ang mga mata sa pagkabigla sa tanawing bumungad sa kanya. Mariin niyang tinanong, halos nanginginig ang tinig, Sect Master, ano itong nakakatakot na nilalang? Nagsalubong ang kilay ni Wan Changwei at malamig na tumugon, huwag kang bastos, sila ang 5 ninuno ng Feathered Immortal Sect. Sa harap ni Chen Xiao, nakatayo ang 5 dambuhalang nilalang, ang kanilang mga matay matalim at tila tumatagos sa kaluluwa. Mula sa Stargate, dumadaloy ang mabigat at masamang enerhiya, pinipiga ang hangin sa paligid. Yumuko ng bahagya si Wan Changwei bilang paggalang at magalang na nagsabi, magandang araw, mga ninuno, ito si Chen Xiao, isang natatanging kandidato para sa Solar Immortal Body. Napabulong si Chen Xiao sa sarili, kung pati ang Sect Master ay ganito kataas ang paggalang, ang bigat ng presensyang ito ba ang tinatawag na alamat na True Immortal? Isang nilalang mula sa hanay ng mga ninuno, may dambuhalang matang kulay lila, ang biglang tumingin sa kanya. Sa isang sigaw, dumagundong ang paligid at bumigat ang presyon. Ang batang ito ay may pambihirang likas na kakayahan, halos naabot na ang rurok ng Solar Immortal Body. Ngunit bakit parang may pag-aalinlangan ang kanyang Dao Heart? Agad yumuko si Chen Xiao, nanginginig ang tinig, kamakailan lamang ay natalo ako sa isang halimaw, at ngayon medyo naliligaw sa landas ng aking paglinang. Oh, hayaan mong silipin ko, mariing wika ng nilalang, sabay abot sa kanyang alaala, kumislap ang sentido ni Chen Xiao, at lumitaw ang tagpo ng kanyang laban kay Aken. Mayroon palang ganito kapurong kunpang bloodline sa mundong ito, bulalas ng ninuno, habang si Wan Changwei ay seryosong nakamasid sa eksena. Patuloy ang nilalang, ang Ye Junlin na ito, hindi basta-basta. Muling yumuko si Wan Changwei, magkasalubong ang mga palad sa harap. Ang taong ito ay Peak Lord ng Xuanshan Sect, may lakas na hindi masukat, nasaksihan ko mismo kung paano niya pinasuko ang 3 santo ng Hanging Temple mag-isa, isa siyang malaking banta sa ating mga plano. Sumabat si Elder Liu, malamig ang tinig at nakataas ang kamay, tama, ang huli nating pinagsamang operasyon kasama ang Nether Abyss para palibutan ang Wendao Sect ay nabigo dahil inilabas niya ang isang immortal artifact at pinatay ang lahat ng hari ng 3 angkan sa isang hampas ng espada. Ano, immortal artifact, sigaw ng ninuno, halatang nabigla. Ngunit agad ding ngumiti ng may kumpiyansa, ang 5 matay tila nagliliyab, isang immortal artifact lang yan, may ganoon din ang Yuhua Sect, kahit pa marami siyang lihim na sandata, hindi niya mapipigilan ang agos ng kapalaran. Patuloy ang tinig ng makapangyarihang ancestor habang ipinapakita ang nagaganap na digmaan sa mundo ng mga immortal. Ngayon, wasak na ang depensa ng Immortal Realm, at ang mga banyagang lahi mula sa labas ay unti-unting lumalapit, hakbang kada hakbang. Sa kabutihang palad, matagal nang hinihintay ng dakilang ninuno ang pagbagsak ng Immortal Realm, at iyon ang magiging oras ng pagsilang ng kapangyarihan ng aking Feathered Immortal Sect. Nang marinig yun, dumilim ang mukha ni Chen Xiao, hindi maunawaan ang kanyang naririnig, sa kanyang isipan, mariin niyang nausal. Anong sinasabi nila, ang Feathered Immortal Sect? Kumampi sa mga banyagang lahi, at malapit ng maguno ang Immortal Realm. Bigla, tila nabasa ng ancestor ang kanyang iniisip at pasiga na wika, ikaw, kabataan, napakaduwag at nag-aatubili, paano ka magiging banal na anak ng aking Feathered Immortal Sect? Napasubsob sa lupa si Chen Xiao, nanginginig habang nagmamadaling magpaliwanag, patawad, ancestor, pakikalma po ang inyong galit, lumampas na po ako sa aking lugar. Matatag na tumugon ng ancestor, hindi ka naman talo ng walang saysay sa Kunpang, ngunit ang magpatalo ka ngayon ay kamangmangan, narinig mo na ang sinabi, isang lihim na dapat mong malaman, ang Kunlun Realm ay magiging larangan ng digmaan ng napakaraming lahi, isang dakilang panahon ng tunggalian, ayaw mo bang lumipad patungo sa kalangitan? Napakunot ang noo ni Chen Xiao at mariing tanong, ngunit, kailangan ba talaga nating isuko ang lupang ito? Sa sandaling yun, lumitaw sa harap niya ang isang dambuhalang kamay na yari sa enerhiya. Kasabay nito, mariing wika ng ancestor, hanggat sapat ang kapakinabangan, kahit ano'y maaaring ipagpalit, alalahanin mo ang lahat ng kahihiyan na iyong dinanas, lahat yan dahil mahina ka, ngunit kung sasama ka sa amin, magkakaroon ka ng kapangyarihang durugin ang lahat. Patuloy ang tinig ng ancestor habang lumilitaw ang wangis ni Ye Junlin, ang kapangyarihang durugin ang lahat, wala nang mas mataas pa sa iyo. Nang marinig ito, malakas na tumawa si Chen Xiao, kasabay ng pag-agos ng masamang enerhiya sa kanyang katawan,
buong lakas niyang ipinahayag, "Oo, nais kong maging mas malakas, nais ko ng kapangyarihan, ang tinatawag na katwiran ng lahing tao, kalokohan lang yan." Sa puntong yun, kumislap ang kanyang noo, lumitaw ang isang formation seal na unti-unting sumisipsip ng masamang enerhiya, mariing sambit ng isa pang ancestor, tuluyan nang nahulog ang batang ito sa dilim. Sumunod na wika ng isa pang ancestor kay Chen Xiao, "Mula ngayon, dito ka mananatili, gagabayan ka namin at tutulungan kang maging immortal sa lalong madaling panahon." Agad na tumugon si Chen Xiao, puno ng determinasyon, "Maraming salamat, ancestor." Ibubuhos ni Chen Xiao ang lahat ng kanyang lakas upang maglingkod sa Feathered Immortal Sect. Lumipat ang eksena sa Eastern Region ng Desolate Province, Xuanshan Sect, Misty Peak, kung saan, sa tahimik na bakuran, mahinaong bumubuhos ng tsaa si Ye Junlin sa isang baso, habang umiinom, mariin niyang winika, mula nang maturuan ng leksyon si Chen Xiao, tila mas tahimik na ang Feathered Immortal Sect, pati ang mga pag-atake ng Nether Abyss ay tila huminto. Iniisip ko kung ano ang susunod nilang hakbang. Samantala, sa Eastern Region, Desolate Province, Xuanshan Sect, Mountain Gate, isang babae ang naglalakad patungo sa pangunahing tarangkahan ng sekta, may pagod sa kanyang mukha, ngunit matatag ang bawat hakbang, siya ang prinsesa mula sa Pure Land Kingdom, sa kanyang isipan, mariin niyang sinabi, "Xuanshan Sect, sa wakas, nakarating din ako." Nang makalapit siya sa pintuan, agad hamarang ang isang bantay at mahinaong nagtanong, "Binibini, anong mahalagang pakay ang nagdala sa inyo rito sa Xuanshan Sect?" Bahagyang yumuko ang prinsesa bilang paggalang at tumugon, "May mahalaga akong pakay at nais kong makausap si Senior Ye." Agad nagbulungan ang dalawang bantay, sabay buntong hininga, "Hay, isa na namang naghahanap kay Peak Lord Ye, malamang isa na namang tagahanga," sabi ng una. Sumang-ayon ng isa pa, "Oo, kung bibilangin, umabot na sa daan-daan ngayong panahon, tanggihan na lang natin ulit." Mariing nagtanong ang prinsesa kung maaari na siyang makapasok, ngunit mabilis siyang pinigilan ng bantay, iniisip na isa lang siyang tagahanga ng kilalang pinuno. Ngunit agad niyang inilabas ang isang gintong token, sa gisag ng kanyang katauhan, at buong kumpiyansang sinabi, "Ako ay isang nakaligtas mula sa maharlikang pamilya ng Pure Land Kingdom, nais kong sabihin kay Peak Lord Ye ang katotohanan ng araw na yon." Hindi naniwala ang isa sa mga bantay at may panunuyang wika, "Gumawa ka pa ng ganitong kababaw na kasinungalingan para lang makapasok at makita si Peak Lord Ye. Aba, Binibini, kakaiba ka rin." Napasigaw sa inis ang prinsesa, mariing pumikit at winika, "Totoo ang lahat ng sinabi ko, bakit hindi ninyo ako paniwalaan?" Malamig ang ekspresyon ng isa pang bantay ng tumugon, "Narinig namin na sinakop ng Nether Abyss Army ang Pure Land Kingdom, walang nakaligtas. At sinubukan pa nilang Sir-on si Peak Lord Ye, paano ka namin paniniwalaan?" Dagdag pa ng kasama niyang bantay, na tila naaalala ang mga kwento mula sa ibang tagahanga, "Binibini, napakarami ng kwento ng mga babaeng gustong makita si Peak Lord Ye, may isa pang ang buntis na nagsabing anak niya ang dinadala at si Peak Lord Ye raw ang ama." Sa sandaling yun, malamig na winika ng bantay, "Kaya, Binibini, mangyaring bumalik na kayo, sa susunod, maghanda kayo ng mas kapani-paniwalang dahilan." Namutawi sa mukha ng prinsesa mula sa Pure Land Kingdom ang matinding inis, ang mga mata ay nagliliyab sa galit, sa kanyang isipan, mariin niyang sinabi, "Hindi ko akalaing matapos ang lahat ng hirap at panganib para matagpuan ang lugar na ito, sa mismong pintuan pa ako tatanggihan." Sa matinding determinasyong makapasok at makausap si Ye Junlin, bigla niyang pinakawalan ang kanyang enerhiyang kulay rosas, umaalingasaw ang pressure upang sindakan ang mga bantay, kasabay nito, mariin niyang idineklara, "Hindi, kailangan kong makapasok, mga kapwa Daoist, patawad sa aking magiging kapangahasan." Ngunit hindi natinag ang mga bantay, sa halip, inilabas din nila ang kanilang bughaw na enerhiya, malamig ang tinig na nagsabi, "Binibini, huwag niyo nang pahirapan ang inyong sarili." Napailing ang prinsesa, bahagyang nagulat, at sa isip ay napabulong, soul transformation, ang dalawang tila karaniwang disipulo, mga dakilang tagapagsanay pala sa antas ng soul transformation realm. Mariing nagbabala ang mga bantay, "Binibini, umalis na kayo agad." Sa kanyang isipan, mariing sigaw ng prinsesa, "Anong gagawin ko? Hindi ako papayag na sumuko." Ngunit bago pa siya makagalaw, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw sa paligid. Mula sa di kalayuan, lumapit si Zhao, matalim ang tingin, at mariing nagtanong, "Anong nangyayari rito?"
Agad nagulat ang isa sa mga bantay, Senior Sister Zhao, ang dalagang ito'y nagkunwaring nakaligtas mula sa maharlikang pamilya ng Pure Land Kingdom, sinasabing may mahalagang impormasyong nais personal na ihatid kay Pit Lord Ye, at tinangkang pumasok sa sekta, pinigilan namin siya. Sa puntong yun, inilabas ng prinsesa ang gintong token na sagisag ng kanyang katauhan, luhaan habang mariing nagsabi, "Totoo ang lahat ng sinabi ko, hawak ko ang royal token." Agad kinuha ni Zhao ang token upang siyasatin, malamig na sambit ng bantay, "Senior Sister Zhao, tiyak na peke lang yan, napakarami ng huwad na tagahanga ngayon." Ngunit biglang nanlaki ang mga mata ni Zhao matapos masuri ang token, sa kanyang isipan, ang materyal na ito, dark gold, at ang mga ron ay dumadaloy sa espiritual na enerhiya, tiyak na hindi ito karaniwang peke. Samantala, nagmakaawa ang prinsesa, Immortal Lady, "Pakiusap, paniwalaan ninyo ako." Matapos masuri ang token, humarap si Zhao sa dalawang bantay at mariing sinabi, "Totoong royal token ito, umurong kayo, muntik na kayong magkamali ng malaki." Nang marinig ito, halos matulala sa gulat ang dalawa, biglang bumaba ang kanilang ulo, wika ng isa, "Ano, tunay pala siyang prinsesa." Dagdag ng isa pa, "Sabay yuko, patawad sa aming ginawa kanina." Sa mismong sandaling yon, magaan ang ngiti ni Zhao habang masiglang wika niya sa prinsesa ng Pure Land Kingdom, "Sumunod ka sa akin. Dadalhin kita kay Pit Lord Ye." Hindi nagatubili ang prinsesa at agad siyang tumalima, sabay bigkas ng taus-pusong pasasalamat, "Salamat, Immortal Lady." Subalit sa kaibuturan ng kanyang isipan, may apoy ng determinasyong nagliliyab, "Makikita ko na rin sa wakas si Pit Lord Ye." Sa kanya nakasalalay ang huling sinag ng pag-asa para sa Pure Land Kingdom.